May isang aklat na halos binura sa kasaysayan ng Kristyanismo, isang aklat na minsang tinuring na banal, ngunit kalaunan ay itinago at ipinagbawal. Ito ang aklat ni Enoch, isang misteryosong sulatin na naglalaman ng mga kwento tungkol sa mga bumagsak na anghel, mga lihim ng langit, at mga propesiya tungkol sa wakas ng mundo. Bakit ito hindi isinama sa Biblia? Dahil ba sa labis nitong revelasyon tungkol sa pagitan ng Diyos at mga nilalang na pinatalsik mula sa langit? O dahil tinatago nito ang mga katotohanang hindi kayang tanggapin ng simbahan mismo? Ang aklat ni Enoch ay isa sa pinakamatandang akdang panrelihiyon na hindi naisama sa Biblia, ngunit labis na nakaimpluwensya sa pananampalatayang Hudyo at Kristiyano. Itinuturing ito ng marami bilang isang nawalang kabanata ng kasaysayan ng kalangitan, isang sulyap sa pagitan ng langit at lupa. Ayon sa tradisyon, si Enoch, ang ikapitong salinlahi mula kay Adan, ay ang taong lumakad kasama ng Diyos at kinuha ng Diyos ng hindi nakaranas ng kamatayan. Ang aklat ay sinasabing isinulat bago pa man ang pagbaha ni Noe, isang panahon kung saan, ayon sa teksto, ang mga anghel ay bumaba sa lupa at nakipag-ugnayan sa mga tao. Tinawag silang watchers, mga tagapagbantay na nilikha upang gabayan ang sangkatauhan, ngunit sa halip, sila'y nahulog sa tukso. Ang kanilang mga kasalanan ang nagbukas ng pinto sa kasamaan, at dito nagsimula ang alamat ng mga Nephilim, mga higanteng anak ng langit at lupa. Hindi tulad ng ibang aklat ng Lumang Tipan, ang aklat ni Enoch ay nagsasalaysay ng mga detalye tungkol sa mga lihim ng langit, mga pangalan ng mga anghel, ang estruktura ng langit, at mga propesiya tungkol sa pagdating ng Mesiyas. Para sa ilan, ito ang missing link ng mga misteryo ng Genesis. Ngunit para sa iba, ito ay isang aklat na masyadong mapanganib dahil binubunyag nito ang mga bagay na hindi dapat malaman ng tao. Ang mga sinaunang Kristiyano, kabilang si San Judas, ay tila pamilyar sa aklat ni Enoch. Sa Bagong Tipan, may sipi si Judas na direktang tumutukoy sa aklat na ito. Patunay na ito'y tinuturing na may awtoridad noong unang panahon. Ngunit paglipas ng mga siglo, unti-unti itong itinuring na apokripal, hindi opisyal, hindi kanoniko, at kalaunan ipinagbawal. Isa sa mga dahilan ng pagtatakwil sa aklat ni Enoch ay ang mga di-karaniwang turo nito. Pinag-uusapan dito ang mga anghel na nagturo ng sorcery, alchemy, at mga lihim ng kalikasan sa tao. Para sa simbahan, ito ay tila masyadong malapit sa mga konseptong esoteriko at heretikal, mga bagay na itinuturing na delikado sa pananampalataya. Ngunit nananatili ang tanong, kung ang aklat ni Enoch ay tunay na isinulat ng taong lumakad kasama ng Diyos, bakit ito itinago? Sino ang nagdesisyong hindi ito dapat maging bahagi ng banal na kasulatan? At higit sa lahat, ano ang nilalaman nito na labis na ikinabahala ng mga tagapagturo ng pananampalataya? Isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit hindi isinama ang aklat ni Enoch sa Biblia ay ang kawalan nito ng malinaw na pinagmulan. Sa mga konseho ng simbahan noong ika-4 na siglo, kabilang sa mga itinakdang batayan ng pagiging kanoniko, ay dapat may malinaw na apostolikong pinagmulan o awtoridad. Ngunit ang aklat ni Enoch ay wala sa mga listahang ito, marahil dahil ito'y isinulat sa panahong hindi sakop ng mga opisyal na aklat ng Lumang Tipan. May mga iskolar na naniniwalang ang dahilan ay higit pa sa teolohikal. Ayon sa kanila,
ang mga aral sa aklat ay masyadong mapanganib dahil pinapakita nito na may mga nilalang sa langit na nagkamali. Mga anghel na bumagsak dahil sa kanilang pagnanais na magturo sa tao ng mga bagay na ipinagbabawal. Para sa mga tagapagturo ng doktrina, ito'y ideya na maaaring magdulot ng pagdududa sa perpeksyon ng nilikha ng Diyos. Sa panahon ng mga ama ng simbahan tulad nina Tertullian at Origen, may mga nagtangkang ipagtanggol ang aklat. Itinuturing nilang may espiritual na halaga ang mga turo nito tungkol sa paghuhukom at kabutihan ng mga matuwid. Ngunit habang lumalakas ang impluwensya ng simbahang Romano, unti-unting tinanggal sa listahan ng mga lehitimong kasulatan ang mga aklat na hindi umaayon sa doktrina. At dito, tuluyang nawala sa Biblia ang aklat ni Enoch. Hindi rin nakatulong na ginamit ng ilang pangkat tulad ng mga Gnostiko at esoterikong grupo ang aklat ni Enoch bilang batayan ng kanilang sariling aral. Sa mata ng simbahan, ito ay banta, isang aklat na maaaring magamit ng mga erehe upang bumuo ng mga alternatibong pananaw tungkol sa kalangitan at kasamaan. Kaya't imbes na tanggapin, ito ay tuluyang ipinatago at sa paglipas ng panahon, halos nakalimutan. Ngunit sa kabila ng lahat, nanatiling buhay ang aklat ni Enoch sa ilang bahagi ng mundo, partikular sa Ethiopia. Sa loob ng Ethiopian Orthodox Church, ito ay itinuturing pa ring banal na kasulatan. Doon, nanatili itong buo, isang sulyap sa panahong halos burahin ng kasaysayan. At sa pagbalik ng aklat na ito sa modernong panahon, muling bumukas ang tanong, kung ito'y kasinungalingan, bakit tila takot ang ilan na ito'y mabasa ng masa? Sa puso ng aklat ni Enoch ay matatagpuan ang mga kwento ng mga watchers, mga anghel na bumaba mula sa langit upang turuan ang mga tao ng karunungang ipinagbabawal. Ayon sa aklat, sila ang nagturo ng paggawa ng armas, paggamit ng metal at maging ng mga lihim ng kalikasan. Ngunit ang kanilang mga turo ay nagdulot ng kasamaan at pagkaligaw ng sangkatauhan. Ang resulta, ang paghusga ng Diyos sa pamamagitan ng dakilang baha. Ang mga Nephilim, mga anak ng mga anghel at babae, ay inilalarawan bilang mga dambuhalang nilalang na sumira sa mundo sa kanilang kasakiman at karahasan. Sila ang mga nilalang na pinatay ng Diyos sa baha, ngunit ayon kay Enoch, ang kanilang mga espiritu ay hindi tuluyang nawala. Ang mga ito raw ang naging mga demonyo na patuloy na gumagala sa lupa upang tuksuhin ang tao. Isa rin sa mga kontrobersyal na bahagi ng aklat ay ang paglalarawan sa paglalakbay ni Enoch sa langit. Dinala siya ng mga anghel upang ipakita ang estruktura ng sansinukob, ang mga daigdig ng liwanag at dilim, ang mga pintuan ng araw at buwan at ang trono ng Diyos. Sa panahong wala pang konsepto ng siyensya o astronomiya, ang ganitong detalye ay tila kakaiba. Halos parang pagsilip sa isang espiritual na dimensyon. Maraming bahagi ng aklat ni Enoch ang tila nauugnay sa mga propesya ng bagong tipan. Binabanggit nito ang pagdating ng anak ng tao, isang titulo na ginamit din ni Jesus para sa kanyang sarili. Ang paglalarawan kay Enoch tungkol sa paghatol sa mga makasalanan at sa kaluwalhatian ng mga matuwid ay halos kapareho ng mga imahe sa aklat ng pahayag. Dahil dito, marami ang naniniwala na malaki ang impluwensya ng aklat na ito sa mga unang Kristiyano. Ngunit ang aklat ay hindi lamang tungkol sa kababalaghan, ito rin ay babala. Binibigyang diin nito na walang lihim na hindi mabubunyag at walang nilalang, mortal man o anghel, ang makatataka sa hustisya ng Diyos.
Sa ganitong tema, makikita ang kakaibang lalim ng pananaw ni Enoch tungkol sa kasamaan at paghuhukom, isang katuroang hindi madaling tanggapin ng mga awtoridad ng simbahan. Sa kabuuan, ang nilalaman ng aklat ni Enoch ay parang tulay sa pagitan ng langit at ng daigdig ng tao, isang dokumentong nagtuturo na may mas malaking digmaan na nagaganap sa likod ng ating nakikita, isang labanan ng liwanag at dilim, ng karunungan at kapangyarihan, ng katotohanan at mga lihim na ayaw ibunyag ng panahon. Sa loob ng mahigit 1,000 taon, inakala ng marami na tuluyan ng nawala ang aklat ni Enoch. Ngunit noong ika-18 siglo, isang kopya nito ang natagpuan sa Ethiopia, nakasulat sa sinaunang wikang Ge'ez. Ang pagkakatuklas na ito ay yumanig sa mga iskolar at teologo. Parang bumalik sa mundo ang isang tinig na matagal nang pinatahimik. Mula noon, sinimulan muli ng mga mananaliksik ang pagtuklas sa nilalaman ng aklat at ang mga implikasyon nito sa pananampalataya. Ang mga modernong iskolar ay nahahati sa kanilang pananaw. Para sa ilan, ang aklat ni Enoch ay isang akdang apokaliptiko lamang, isang malikhain at makasagisag na pagsasalaysay ng espiritual na pakikibaka ng sangkatauhan. Ngunit para sa iba, ito ay ebidensya ng isang mas malalim na karunungan, isang mensaheng sinadyang itago dahil naglalaman ito ng mga revelasyong magpapayanig sa doktrina. Sa pag-aaral ng mga tekstong Hebreo at Griego, napansin ng ilan na maraming ideya mula sa aklat ang lumitaw din sa mga aklat ng Bagong Tipan. Ang konsepto ng anak ng tao, ang paglalarawan ng mga trono sa langit, at maging ang propesiya tungkol sa pagbabalik upang hatulan ang mundo, lahat ito'y unang nabanggit sa aklat ni Enoch. Kaya't lumalabas ang tanong, kung ito'y inspirasyon ng ilang bahagi ng Biblia, bakit ito inalis sa kabuuan? May mga teoryang nagsasabing ang mga aklat tulad ng kay Enoch ay tinanggal upang mapanatiling simple at kontrolado ang pananampalataya. Kung ipapasok sa opisyal na Biblia ang mga ganitong teksto, magbubukas ito ng maraming katanungan tungkol sa ugnayan ng langit at tao, ng anghel at demonyo, ng kaalaman at kasalanan. Sa madaling salita, ito ay magpapalawak ng pananampalataya, pero sabay ring magpapahina sa awtoridad ng mga tagapagturo. Ang ibang tagasunod naman ay naniniwalang ang aklat ni Enoch ay may kinalaman sa mga modernong misteryo, mula sa mga kwento ng fallen angels hanggang sa mga teorya ng extraterrestrial beings. Para sa kanila, si Enoch ay hindi lamang propeta kundi saksi ng mga nilalang mula sa ibang dimensyon. Sa ganitong pananaw, ang aklat ay hindi lamang relihiyoso kundi halos siyentipiko, isang kwento ng koneksyon sa pagitan ng tao at mga nilalang ng kalangitan. Ngayon, muling nagiging sentro ng diskusyon ang aklat ni Enoch. Sa panahon ng impormasyon at malayang pag-iisip, maraming nagsisimulang magtanong, ano pa ang mga kasulatang itinago? At kung totoo ang mga kwento ni Enoch, na may mga nilalang mula sa langit na nakialam sa kasaysayan ng tao, ano pa kaya ang hindi sinasabi sa atin ng kasulatan? Ang aklat ni Enoch ay hindi lamang isang lumang sulatin. Ito ay paalala ng kung gaano kadaling baguhin ng kasaysayan ang mga kwentong pinili nitong itago. Maaaring itinuring itong mapanganib dahil sinasabi nito ang mga bagay na hindi madaling ipaliwanag, mga bumagsak na anghel, mga lihim ng langit, at mga kaalamang ipinagbabawal. Ngunit sa likod ng mga misteryong iyon, makikita natin ang mas malalim na tema ng aklat,
ang patuloy na laban ng tao sa pagitan ng karunungan at pagtalima, ng pagnanais malaman at pagkatakot sa katotohanan. Sa panahon ngayon na halos lahat ay may access sa impormasyon, muling bumabalik ang interes sa mga aklat na itinago. At habang mas marami ang nagbubukas ng isip sa mga dati ipinagbabawal na ideya, mas lumilinaw ang isang katotohanan. Hindi kailanman kayang itago ng kasaysayan ang liwanag magpakailanman. Ang aklat ni Enoch ay nananatiling simbolo ng katanungan. Ano pa kaya ang mga katotohanang hindi pa rin handang ipaalam sa atin? Kung nagustuhan mo ang paglalakbay natin sa mga misteryo ng aklat ni Enoch at sa mga lihim na halos binura ng kasaysayan, huwag kalimutang i-like ang video na ito, mag-subscribe sa Buhay Sinag at i-share sa iba. Marami pa tayong mga kwento ng sinaunang karunungan, tinagong kasulatan, at mga revelasyong magpapatanong sa iyo kung gaano mo talaga kilala ang Biblia. Dahil sa mga darating na video, mas lalalim pa tayo sa mga lihim na tinakpan ng panahon, at baka ang susunod na katotohanan ay ang pinakamatindi pa.